Please allow me to introduce myself first. I am Mary Rose P. Basa. Lahat ng plano ay lahat ng goal natin sa buhay, lahat ng pangarap or what nagsisimula sa pagpaplano. Kaya yung ibinigay sa aming task or project which is yung pag-aalaga ng isda pinagplanuhan namin ng mabuti. Nagsimula kami sa pagpaplano kung saan bibili ng isda, saan kami maghuhulog ng isda, ilang pirasong isda yung aalagaan namin, at kung kanino kami bibili. Doon nag-focus muna yung aming plano, which is good naman kasi nakabili kami ng 800 pieces na isda na if I'm not mistaken, ang bawat isa ay may bigat o timbang na 3 to 4 grams rather, at yung haba niya or sukat niya is 5 cm. Yung pag-aalaga namin ng isda, ito hindi lamang yung purpose ay kundi magkaroon kami ng grado, kundi matuto, magkaroon ng kaalaman kung paano mag-alaga ng isda. At ma-monitor din o maipakita sa klase na may pagkakaisa kami when it comes on taking care of our fish. At napakasaya kasi maraming masasayang memories ang nabuo. Maraming masasayang alaala ang babaunin namin hanggang sa kami ay magkaroon o magtayo rin ng sarili naming palaisdaan. Mabuhay mahal tana. Speaking, Joy Jean Malinaw. Today, I'll be discussing about the methodology and the scope of the report. This technical report will describe the group's 5 stages of tilapia production and the aquaculture farm practice and apprenticeship course, which began in early October and will conclude on December 2, 2023 for the first batch. Our production strategy is divided into 5 phases: planning, pond clearing and preparation, tilapia fingerling stocking, operation and pond maintenance, and of course, harvesting. Failures are part of the process that leads to success. Our first tilapia batch has finished prematurely. A second batch of fingerlings was then purchased in order to repeat the same procedure, but this time, Coth 1 is more prepared, thanks to some experience and understanding of what to do and what not to do, increasing the likelihood of successful harvest. Scope of the report. This report aims to shed light on the following issues only. First, give a brief recap and update on what we have reported during the midterm technical report. Second, provide details on the process of the different operations involved. Lastly, covers issues encountered along the way and how they were resolved. Initial forecast namin ng harvest ay February 2024. Kaya nga October ay nag-plan na kami or nag-start na kami ng planning. So, initial plan namin ay yung paggamit ng net. So, nagbili kami ng mga net, then nanguha ng mga kawayan, kahoy na pang poste doon. Then, nung after na namin magtahi ng net, so pumunta na kami sa fish pond, and then naghingi kami ng guidance kay Sir Joel, and then doon niya na-explain na kapag net, hindi ganun kalaki yung isda, and then sikip yung mga isda or hindi sila medyo maluwag doon, then ang dami ring pwedeng mangyari sa isda din sa net, baka magkanda butas-butas and then makalpos yung mga isda. So, sinuggest niya sa amin na gamitin yung sa algae pan. So, after namin dun sa algae pan, so, doon na yung pumasok yung pond clearing and preparation. Mahigit 1 taon din itong hindi nalamanan ng isdang palakihin, kaya naman sobrang suka nito. Ang una naming ginawa ay magtanggal ng mga puno, halaman at damo sa dike o gilid ng pond upang hindi ito pamahayan ng mga ahas o bayawak at iba pang predator. Kailangan din itong linisin para makita kung may butas ba o lagusan ng tubig. Kailangan naming tapilan ng isang daan ng tubig na konekta sa kabilang fan
para makontrol namin ang tubig ng pan. Pagkatapos nito ay pinaigaan namin ang tubig, pero dahil hindi maayos ang level ng lupa at ang butas na dalawian palabas ng tubig ay hindi totally naubos ang tubig. Ang sabi naman sa amin ni Sir Joel Gasang ay ayos lang iyon, kaya kami ay nagpatuloy sa paglalason ng isda. Organic nga palang ginamit namin, nagawa sa dinurog na ipil-ipil na hinaluan ng sabong panlaba. Dahil dito ay may hilo ang mga isdang nasa tubig at mamamatay kalaunan. Sapat na daw yon upang matanggal ang mga predator na isda. Kumuha rin kami ng kanal na pwedeng harangan ng tabla kapag magpapalit kami ng tubig sa pan. Ito na ata ang pinakamabigat at nakabaling likod na trabahong ginawa ng grupo. Sa paglagay ay binalot namin ng lupa o tinabilan namin ang gilid ng kahoy na struktura upang di pumasok ang tubig mula sa supply kanal. Nilagyan namin ng kulambo o net sa magkabilang dulo upang makasiguro na walang papasok o lalabas na isda sa pan. Naglagay din kami ng mga nylon straw sa taas ng pan na kinabitan namin ng anti-bird tape ang mga ito. Mga tape na nakakasilaw sa mga ibon para hindi sila makababa o makapangain ng isda. Panghuli ay ang mga tinabas naming kugon sa paglilinis ng pilapil ay sinunog namin upang hindi pamahayan ng mga ahas pag ito'y natuyo. Magandang buhay, mahal na. So, I am here to discuss or to share to you kung ano yung mga happenings nung nag-stock kami ng fingerlings. Fingerlings namin or tilapia fingerlings namin is kinuha namin siya or doon namin siya nabili sa Ramat Fish Pond wherein located at Bansud Oriental, Mindoro. Nag-travel kami ng mga kagroup ko, bali 8 kami na pumunta doon noong October 16, 2023. So, syempre, dahil mga osyosero kaming entrep, hindi lang namin basta-basta pinick up yung mga fingerlings doon sa kanila. Kundi, nagtanong din kami kung ano yung mga paano siya alagaan, paano yung proper way ng pag-transfer ng fingerlings doon sa aming fish pond, kung may mga dapat mang gawin. Yun, so ganun. Humingi kami ng mga ideas kung paano namin maaalagaan ng maayos yung aming fingerlings. So, sabi din ng may-ari na pinagkuhanan namin, yung fingerlings na aming nabili is GMT or Genetically Male Tilapia, which is breed siya from Nueva Ecija Farm. Then, yung mga size ng aming tilapia is 12 and nagme-measure siya ng around 1.5 inches yung total body length nila. Then, nabili namin yung fingerlings ng 3 pesos. Which is, meron namang mas mura, parang 2 pesos siya. Kaya lang mas pinili namin yung 3 pesos kasi medyo mas malalaki na siya na fingerlings. Para ma-prevent yung mortality dun sa pag-stock, nagkaroon kami ng proper acclimation. So, syempre, yun nga, tinanong namin doon sa may-ari kung paano yung tamang proseso na aming gagawin. Pagdating namin doon sa fish pond namin sa loob ng Minso, bale, hindi namin kaagad siya inilagay doon sa fish pond. Nag-transfer muna kami ng konting tubig galing doon sa pond namin. Then, nilagay namin doon sa plastic na pinaglalagyan ng mga tilapia na galing sa Ramat Fish Pond, yung aming nabili. Kasi yun yung sabi ng may-ari na lagyan ng pakonti-konting tubig galing doon sa fish pond namin, yung tubig na galing doon sa kanila para ma-adapt nung mga isda yung bagong temperature nung paglalagyan sa kanila at nang maiwasan din ang pagkaroon ng mortality. Then after a minute, mga 1 to 2 minutes siguro is unti-unti na namin pinakawalan yung mga fingerlings doon sa mismong pan namin. So,
After nun, pinagmasdan muna namin sila. And then, nag-decide kami na kinabukasan na magpakain kasi nung nakapag-tipat kami or nakapag-transfer kami ng fingerlings sa aming fish pan is siguro mga around 4 to 5 p.m. na din yun. Pahapon na, kaya yun, kinabukasan na lang namin sila pakakainin. At ganun din naman yung sabi doon sa pinaguhanan namin na fish pan na pwede naman daw na kinabukasan na pakainin sa umaga. Good day, I'm Princess. So this time, I will discuss the process of feeding o yung proseso po at execution kung paano namin pinakain yung aming tilapia. So to encourage a quicker development rate during the fingerling stage, we initially fed 15% of the tilapia's body weight. Tapos yung brand po na ginamit namin is Tate Floating Feeders. 10 kg po yung ginamit naming pre-starter bago po kami mag-transfer or mag-transition sa starter feeding. Tapos sa starter naman po, 15 kilograms ginamit namin throughout the juvenile stage of the stock before declaring the procedure for the first batch complete. Para i-make sure na araw-araw napapakain namin ng 3 times yung mga isda, nag-assign po si Ate Ban sa bawat isa amin na kada araw may nakatokang tagapakain ng isda. Dun po sa pagpapakain, hindi lang siya basta pagpapakain. So meaning this includes the proper feeding proportion and feeding schedule. So sa umaga po, 8 to 9 a.m. Sa tanghali naman, 12 to 1 p.m. At sa hapon ay 4 to 5 p.m. Dun sa feed proportion, sa fingerling sa umaga 30%, sa tanghali 40%, sa hapon 30%. Sa juvenile naman, sa umaga 30%, sa tanghali 40%, sa hapon 30%, and dun sa adult, sa umaga 30%, sa tanghali 40%, at sa hapon ay 30%. Dun sa paggawa ng kubo, gumastos kami doon. And at the same time, time-consuming siya. Lalo na nag-work hard yung mga boys para ma-build yung kubo na yun. Pero worth it. Wala, ang saya lang kasi parang mas naging motivated kami na lagi pumunta sa pond. Kahit minsan umuulan, sobrang init kasi nga naging comfortable yung place namin. Mahal na ako si Maria Cristina Orancio. Pag-uusapan naman natin ang sampling. Ano nga ba ang sampling? Ang sampling ay ang mga pagkuha ng 3 hanggang 5 isda mula sa pond. Titimbangin at susukatin ang haba ng bawat isda at kukuhanin ang average ng mga ito. Para saan ang sampling? Ito ay ginagawa upang masukat ang paglaki ng isda, upang malaman ang average daily gain o ang paglaki ng isda depende sa dami ng pagkain at upang malaman ang sapat na pagkain sa mga isda. Dahil nakabase ang dami ng pagkain sa timbang ng isda o body weight nito, ang sabi nga ni ma'am, ang schedule ng pagsasampling ay kada linggo. Ngunit kami ay sobrang nahirapang makahuli ng isda. 400 square meters ang aming pond at wala kaming ginagamit na lambat or net para makulong sila. Ilang beses din kaming lumusong sa tubig upang manlambat pero bigo kami. Noong November 8, 2023, may nakita kaming ahas na may pinatay na tilapia. Agad na pinatay ni RB ang ahas, tinimbang at sinukat namin ang tilapia at ito ay may habang 3.5 inches at timbang na 35 grams. Gamit itong impormasyong ito, ang gain weight ay 31 grams at 2 inches na naman ang inihaba niya sa loob ng 24 araw. Kapag kinompute ang average daily gain or ADG, makukuha natin ay 1.3 grams per day. Ibig sabihin nito ay nadagdagan ng 1.3 gramo ang timbang ng isda sa isang araw. Kung pagbabasehan ng ADG na ito, at kung buhay pa ang mga isda ngayon, December 19 ay may tansyang
75 to 80 grams na sila. Sa katapusan ng Desyembre ay maaring may 100 grams na sila pwede nang ibenta. Good morning everyone. This is Berly Gutierrez and I'm going to discuss about soil and water testing. So ayan. Bakit nga pala importante ang soil and water testing? So ayan. Importante yung ating pagtitest ng lupa at yung pagtitest ng tubig ng pandadan para malaman natin kung yung tubig ba ay able na mag-produce ng mga microorganism or mga phytoplanktons na pwedeng mag-serve as pakain or food ng ating mga isda. And para malaman natin kung may toxic ba dun sa water na yon, and ganun din sa lupa. Yun lang. So yun. Ayan, may mga test lang na tinuro yung instructor namin na si Ma'am Royo about sa pagtitest ng tubig. Yung sa pH, yung na-obtain namin na value ay between 8.0 to 8.2. And then sa TDS naman ay 1,000 ppm and conductivity is 2,000 per centimeter. And sa ammonia naman ay between 0 and 0.25 ppm. Sa nitrate naman ay 0 ppm and nitrate ay 10 ppm, and sa temperature naman ay 28.5 to 32 degrees Celsius yun. So based dito sa table ay yung nakuha naming mga test ay normal pa naman. Ibig sabihin yung water ng aming pond ay goods pa para sa aming isda. Ibig sabihin hindi pa mamamatay or hindi pa makakaapekto yung isda. Sa biglang sabi ay healthy pa yung water. Sa soil testing po. So bakit importante yung soil testing? Syempre para malaman natin kung yung soil ba or yung klase ng soil ng ating paggagawa ng pond ay mag-hold ng tubig. So may tatlong klase ng soil, yung silt, yung loam at yung clay. Sa tatlong yun, ang pinakamaganda ay yung clay. Kasi yung clay, yun yung nag-hold ng tubig para yung pond natin ay hindi mabilis bumaba yung tubig. So ayun. So, may mga ginawa lang kami na mga test, yung observation. Tiningnan namin kung anong itsura ng kung ito ba ay silt, kung ito ba ay loam, or kung ito ba ay clay. Then sa shaking test, sinake namin kung ito ba ay silt, loam, or kaya ay clay. So tapos may ribbon yung ginaganon, ini-squeeze. Tapos pag ginanon mo, kung magbubuo ba siya ng ribbon at hindi siya magpo-pulse apart. So the next ay yung vinegar and baking soda test. Yung sa test na yun para malaman natin kung toxic ba yung lupa ng pond natin. So pag nag-react let's say nagkaroon ng reaction, may bumula or ganyan, ibig sabihin may toxic yung lupa natin. So dun sa pag-test naman namin ay hindi naman nag-react para wala namang nangyari. Ibig sabihin yung aming lupa ay goods pa, healthy pa para sa isda namin. Mabuhay, mahal tana. Ako si Roderick Galios. Ang aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa pond maintenance o ang mga bagay na ginagawa namin upang mapanatili ang kaayusan ng pond area at matugunan ang ibang pangangailangan ng aming mga tilapia. Una, kada 2 linggo, kinakailangan mapalitan ang tubig ng pond. Ang kalidad ng tubig ay dapat laging nasa tama upang magarantisa na masarap ang tilapia kapag ito ay na-harvest na at nasa normal ang range ng water test. Sa pagpapalit ng tubig, kinakailangan namin magpaalam kay Sir Joel at tingnan ang schedule ng low tide and high tide sa kalendaryo. Kinakailangan din naming i-check muna ang level ng tubig upang makasiguro kami na ang mawawalang tubig ay mapapalitan din kaagad para sa hindi malunod ang aming mga isda. Tuwing low tide kami nagpapakawala ng tubig at aantay naman kami ng high tide para maibalik sa normal ang level ng tubig sa pond. Ang mga iba pa namin ginagawa upang mapaganda ang kondisyon ng paligid ng pond
ay naglilipat kami ng lumot sa kabilang pond at nagtanim din kami ng kangkong sa gilid ng pond. Magsisilbi itong silungan ng mga tilapia upang makaiwas sa matinding init at alternatibo rin pagkain nila ito. Gumawa rin kami ng bokashi ball o mud balls upang madigest ang mga sludge o putik sa ilalim ng pond. Hindi din kasi maganda ang makapal na sludge kasi pinapamahayan ito ng mga talangka at di rin ito okay sa mga isda. Pagtagal, kapag ito'y tuloy-tuloy ang paglalagay ng bokashi balls ay lilinaw ang tubig sa pond at ito ay magiging mas maganda sa aming mga isda. Hello, ako si Vanesseline S. de Chavez na naatasang mag-discuss ng Phase 5 Harvesting. Sa di inaasahang pangyayari, ang una naming pagtitilapia ay hindi masasabing tagumpay. Kami ay sumubok makakuha ng tilapia sa aming pond ng ilang beses pero nabigo. Noong November 26, 2023, kami ng aking mga kagrupo ay pumunta sa pond, pinaiga ang pond at gumamit na ng mas malaking lambat upang makapanghuli ng tilapia na gagamitin sana namin sa sampling. Kami ay lubos na nagtaka, nagulat, nalungkot at hindi makapaniwala na wala na pala kaming pinapakaing tilapia sa aming pond. Sobrang lungkot at malaki na rin ang aming nagastos at ilang oras na rin ang amin nailaan sa aming mga tilapia. Marami ang posibleng dahilan ng pagkawala ng aming isda. Una sa lahat, kami ay mga baguhan sa pag-aalaga ng tilapia. Nandyan din yung posibilidad na may ibang nalusutan ang mga isda. Pwedeng sa gilid ng pond o kaya naman ay sa monk. Maaari ring naubos ng iba pang predator tulad ng ahas, igat at bayawak. Isa rin sa tinitignan ang mabilisang pagbabago sa kalidad ng tubig dahil hindi naman kami araw-araw mag-test ng aming tubig sa pond. Sa insidenteng ito, kung ano man ang naging dahilan ay wala kaming ibang sinisisi. Ang sakit at pait ng karanasang mawala ng alagang tilapia ay gagamitin namin sa pagpapalago ng aming kaalaman, pagpapalawak ng aming kamalayan, at pagpapaalab ng aming pagnanais na maging successful sa anumang proyektong aming sisimulan sa hinaharap. Sa pag-iisda, muli naming sisimulan ito mula sa una, at sa pagkakataon ngayon, nawa ay makapag-harvest na kami ng maayos. Sa ikalawang pagkakataon, kami muli ay nagplano, nag-isip ng mga gagawin. Matapos ito, nakabuo kami ng desisyon at napagkasundan naming mag-alaga ulit ng tilapia. Inilipat na namin ang lokasyon ng pag-aalagaan sa lupa ng aming kaklase na si Godwin Romano. Matatagpuan ito sa Sagana, Bungabong. Sa una ulit ay mahirap dahil back to zero ulit kami. Ngunit naisip namin kung saan at ano ang aming layunin. Matapos ito, December 3, bumili kami ng 400 pieces fingerlings na aming inalagaan. And December 5 and 10, nagsampling muli kami. Ngunit wala namang pagbabago sa size and bigat nito. Sa kasalukuyan, ito ay aming inalagaan. Lahat kami ay umaasa na maging successful na ang batch nito ng pag-aalaga ng tilapia. Bagamat mapagod, ay masaya din naman. Yang ngayon is magpapakain tayo ng ating alagang isda. Ito is yung pangalawa na naming isdang alaga. Ito is nasa 400 plus. And pakain ko na siya kanina and hindi lang sila lumulutang kasi masyado yatang nilalamig. Andiyan pa din nakalagay sa kulambo kasi dito sa kabila namin is hindi pa namin natatapos. Ako yung nagpapakain kasi dito sa amin ang available na pond is ito lang. Ayan yung pond namin. Kunting na lang, ayusin na lang namin yung tawag dito, yung drainage na yon para
malagyan ng maayos na tubig. Then mga 1 linggo pa siguro or 2 weeks, pag medyo naglaki-laki na itong tilapia na ito, is ililipat na namin yan dito. Bagamat hindi ka nais-nais ang naging katapusan ng aming unang batch ng pag-aalaga ng tilapia, kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga natutunan at naranasan namin. Naniniwala kami na bilang mga nag-aasam na maging successful business owners, hindi dapat sumusuko agad-agad. Lalaban. Lahat kaming miyembro ng COT1 ay nagsasabing napaka-thrilling ng project na ito, nakakaiyak man ang mga pangyayari, nakakapanghina sa pagod, maubusan man kami na dugo sa mga sugat at hiwa sa paa at kamay namin, sobrang tuwa at galak namin sa bawat proseso na napagdaanan. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Patuloy kaming matututo sa pamamagitan ng pagbabasa, panonood, at higit sa lahat ay pag-experience first-hand sa pamamagitan ng pag-aalaga muli ng isda tulad ng aming ginawa ngayon. Malay natin, isa sa amin na magiging sikat at kilalang fish pond owner and operator sa Oriental Mindoro sa hinaharap. Maraming salamat at hanggang sa muli mga kaisda.